It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Thursday, May 1. China's foreign ministry says they are communicating with the Philippine government on the alleged spy recently arrested near Comelec. China also urges Filipino candidates not to politicize the incident. Meantime, China's embassy in Manila calls us heinous allegations that it is meddling in the Philippine midterm elections. The embassy says it opposes efforts to play the China card for political game and reaffirmed its commitment to non-interference. Vice President Sara Duterte confirms her attendance in the DOJ's preliminary investigation on May 9. This is in connection with the NBI's complaint over her kill remark against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Duterte says she is finalizing her counter-affidavit and will appear to take her oath as required by law. The Agriculture Department launches the 20 peso per kilo rice program in Cebu with plans to expand it nationwide. Qualified buyers, including 4Ps or 4P beneficiaries, seniors, and solo parents, can buy up to 30 kilos of rice per month. Comelec has advised the DA to delay the initiative's rollout until after the May 12 elections. And Education Secretary Sani Angara promises swift action after data reveals that only 79% of senior high school graduates are functionally literate. Over 24 million Filipinos aged 10 to 64 were found wanting, according to the 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey by the Philippine Statistics Authority. DepEd plans to strengthen remedial programs, data-driven teaching, and shift from memorization to critical thinking. And joining us today, of course, Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Happy Labor Day! Happy Labor Day, Tito Ronald. Maliwalas ang iyong ngiti ngayong araw. Ha? Oo, pagod eh. Ano nung ginawa mo? Nagmarcha, siyempre. Aba, nagmarcha ka talaga ngayong araw? Oo, ang aga. Nakaganyan ka? Alas 6 ng umaga, hindi. Nag-change costume tayo. Okay. Saan ka nagmarcha? Diyan, sa Espanya. Sinong sama mo? Puntang Menjola. Nag-Menjola ka? Si Paeng. Ako sasama ko si Paeng. Talagang hindi nagbabago ibang bagay sa buhay ni Tito Ronald Llamas. Suot ko yung t-shirt na may mukha ni Gramsci. Aking idol. Okay, and from the Philippine Star, we have, of course, the editor-in-chief, si Miss Ami Pamintuan. Happy Labor Day! Happy Labor Day! Ami. Happy Labor Day! And we are waiting for the... Ano? Hindi. Wala sedate. Kulang na lang. Hindi siya subdued ngayon, sedated siya ngayon. Kulang na lang ng konting pula kay Ami. Mayo 1 yun pala hinahanap ni Tito Ronald. Wala pa. Ano pa ngayon? Black and white pa ngayon. May union ba dyan sa Philstar? Ano? May union ba dyan sa Philstar? Parang wala yata. Wala. Patay ka. Ba't mo nasabi-sabi kay Ronald Llamas yun? Mag-ingat-ingat ka dyan. Instigator to. Mukhang ko naman dyan, above minimum wage naman yung sahod dyan. May pa-housing pa kami. May housing kami, may shuttle kami. Di ba? Sige, change topic tayo. Baka ako sa mapunta eh. Diyan na lang kaya ako mag-apply. Sabi niya kung saan tayo pupunta eh. Okay, erase. Baka to mapunta sa kung pag-uusapan natin. Baka tamaan tayo ng kidlat dito. Okay. Anyway, okay. Surprise. Yung hearing kahapon ng Senado. Ami, yung revelation ng PSA. Almost 19 million graduates ng senior high school ay hindi functionally literate. Although it tracks the results of PISA, kasi yung 15-year-olds, yun eh. Junior high yata yun, di ba? Ano ba yung 15-year-old? Kung titignan mo, statistically, kapag pre-project mo yun, ganun nga kalalabasan nun. Mababa sila sa comprehension, math, and science competencies. Kapag yung comprehension mo mababa, yung problema mo, ayun. Yun din ang findings ng World Bank last year. Na 91% learning poverty. Actually. Pero yung World Bank at yung PISA findings that involved what age group? 15-year-old ang PISA. So tama yan, senior high school yan eh. Mga kung progress ka, 3rd to 4th year yun, di ba?
yung edad na yun. Bakit mas malaki to? Ito 18% ang hindi That's from functional. 2018 yata yan, from 20 over, I think that's over 4 or 5 years. Now, this one actually, when you think about it, baka may ibang variables involved dito. This is from 2019 to 2024. So, Kaya nga, 5 years yan. Ang big chunk niyan is pandemic time. So, well, I don't know if that's one of the considerations there. Pero nung panahon ng pandemic, of course, ang hirap ng education system natin. Hirap kasi. Saka people actually got left behind, di ba? Yun ang sabi ng mga in-interview natin ng mga education stakeholders from both the government Because a lot of and people had to do, NGOs involved in education. A lot of Talaga people daw had to do naghihirap ng remote. katakot-takot sa mga estudyante, both learners and teachers. educators. Pero tayo lang naman ang naiwan eh. Ang ibang bansa rin naman may pandemic eh. Hindi lang naman tayo may pandemic eh. Hindi lang naman... Tayo lang yung 2 years kasing nag-lockdown. Yan yung... Sila just a few months eh. And also, Yung iba nga just a few weeks eh. And also, yung infrastructure natin is not very good. For example, if you notice, I think Tawi-Tawi was the worst hit dun sa functional literacy survey. Mga 60+% ng kanyang mga high school graduates sa Tawi-Tawi are not functionally literate. Saying number 1. And you can imagine, medyo Tawi-Tawi. Hindi, yung ibang bansa, mabilis yung transition nila sa from school-based education hanggang sa Zoom, home-based education. Nakapag-adjust sila kagad. Tayo nahirapan mag-adjust. Kasi nga may infrastructure sila, meron silang malakas na internet at yung mga estudyante nila, merong gadget kompleto, pati yung mga teacher, marunong sila magturo. Sa atin, tayo nag-scramble lahat eh. Sa atin, overpriced yung bata. laptop. Hindi, bumili tayo. Mag-ano ako sa cellphone ko, sa laptop ko, tapos nangangapa rin yung teacher. Hindi, bumili tayo ng maraming laptop na overpriced na hindi na ibigay. Overpriced. Celeron costing what? 70,000 ba each? Mga Celeron laptops? Tapos hindi na ibigay. No? Natambak na Saka lang. may isa tayong problema, no? Dahil marami tayong lugar na ang lalaki ng class sizes eh. Tingnan mo yung ano lang yan eh, yung marunong kayo mag-computer. Tingnan nyo kung yung laptop lang dala-dala mo. Pagkakasyahin mo dyan 50 estudyante, sige nga. Tapos magle-lesson kayo. Meron ka hindi mapapansin sa mga estudyante. Hindi, kaya nga yung problema is systemic. At saka over time. Hindi naman siya nangyari dahil lamang sa pandemic. Ibig sabihin, may crisis ka na, even earlier. No? At, it got worse. At nung sinasabi ni Secretary Angara na agad nilang aaksyonan, hindi naman yan quick burn eh. It will take time, di ba? Generational yung problema na yan eh. Kaya hindi ko alam kung paano nila aayusin yan ng mabilisan. Ang sabi ni Angara, they're shifting focus to training learners to become critical thinkers instead of memorization. Anong ibig sabihin? Medyo kailangan sumunod dyan ng Sounds good, Si Angara, yun eh. Well, he knows probably what he's talking about, pero yung mga down the line, makakascade mo ba yan doon? Di ba, napakarami din nating teacher na sanay na meron yung mga module sa pagtuturo eh. Siyempre, iibahin mo yan, tuturuan mo yan. Ano ba yung critical thinking in the first place? You have to explain to them, di ba? Na hindi lang basta 1 + 1 = 2, yung impact niyan, yung ganong klase. Ako nga, dami kong kilala na mga in their 40s na tao. Hindi pa maintindihan yung fraction eh. The concept of fraction they cannot grasp. Well, Ami, sana kung ganun lang eh. Pero, words and phrases like critical thinking, research, and these kinds of words, everybody likes to bandy them around eh. Especially ngayong very polarized ang mga bagay-bagay. Sasabihin sa'yo, mag-research ka nga. Manood ka ng YouTube. Gaganon kami. Pero may isa pang elephant in the room eh. Dahil wala namang matututunan yung mga tao, yung mga bata, kung wala silang nutrition na maayos. No? Yes. Yun yung sinasabi, yung 5 years and above, kung hindi maayos ang nutrition yan, talagang walang papasok yan. Yan yung formative years ng mga bata. No? Kaya yun yung kulang dito. Yeah. Medyo na tayo, ina-address nila yan. Meron tayo ng school feeding program eh. Medyo active naman siya.
may mga kilala ko nga na, especially yung mga DSWD run schools, meron silang budget na talagang may yung milk cartons, tapos meron silang mga lugaw, may ganon. May mga kilala ko nag-aaral sa public school, but that's in Metro Manila Hindi ko alam kung anong sitwasyon dun sa medyo mahihirap na lugar. I agree. That's one major variable. But on the other hand, kasi po, you have so many Filipinos who are already online, who are able to go on social media and watch YouTube and post selfies and troll other people, but they're not able to read and understand. You can see from behavior Hindi minsan natin na ma-maximize yung there's so much potential as well. Kasi mga bata ngayon, yung mga henerasyon ngayon, digital natives na yan Hindi natin na ma-maximize yun na ang mga bata, pagkapanganak, pag nakahawak na yan ng gadget, alam ka agad nila kung paano gamitin Hindi natin na-exploit yun, di ba? Pero isang mahalagang essence kasi ng education is guidance. Yeah. Kaya meron ka mga teachers kaya meron ka mga professors. So dapat yung mga teachers mo at professors mo are inspiring enough at saka well-equipped enough. Inspiring enough. Para matuluan, mag-guide yung mga bata. Or else, kung saan-saan nila sila pupunta. No? Yun yung isang kakulangan natin. Paano aayusin yun? So, kunyari, it's a very comprehensive process. Nutrition, teaching guides, mga teachers, professors, etc. Hinihingi yan ng mga teachers natin They need more upskilling daw, di ba? Aminado naman sila na marami sa kanila na kakailangan, especially yung shift nga to hybrid forms of education. Kailangan nila ng upskilling kasi marami sa kanila hindi naman na-train dyan Marami sa kanila mga senior educators na yan na hindi naman yan ang kinalakihan. Kung ako, hindi ako kapareho ni Ed na tech savvy yan Actually, hindi ako masyadong tech-savvy. Hindi ako mag-TikTok mas techy ka kung sa akin lang naman. I'm sure hindi ako nag-iisa sa mga teachers. Marami din ganyan Actually, yung mga... some of the most educated countries in the world, yung Scandinavian countries, majority ng kanilang population hindi dumaan sa formal schooling. Ang kanilang schooling ay tinatawag nila study circles. Yung mga self-education. Pero tinutulungan sila ng gobyerno dun sa curriculum. Pero hindi sila pumapasok sa universities. What do you mean by that? By study circles and self-education? Yung mga communities nila, kung nasaan yung mga tao, whether bata o matanda, dun sila nag-aaral. They create their own curriculum. No? Kaya empowering yung kanilang education process. Ang tawag nila study circles. Kaya yung halimbawa sa Sweden, 3 foundation ng kanilang lipunan ay trade unions, cooperatives, at yung study circles, which is yung mga tinatawag nilang mga informal education. Ang tawag natin. No? Ibig sabihin, hindi ka kinakailangan pumasok sa isang physical na paaralan. Hindi ka kinakailangan pumasok sa universidad. No? Dahil kikilalanin ng lipunan yung iyong galing kahit wala kang tawag diyan, wala kang diploma. No? Mas ganun yung kanila. At isa sila sa pinakamatalinong bansa sa buong mundo. And one of the most developed. But the premise there is that your study circle, or whatever you call it, is highly educated. And is empowering enough to produce somebody who's useful in society. Kailangan mataas yung base mo, yung literacy level mo, kailangan mataas din. Pero hindi something dito generic. sa atin mahirap Kulang nga tayo Kulang tayo nung educators na who can handle that kind of setup Isa pang problema natin, pinaka-basic, one of the most basic, pati yung lengguwahe. Hindi tayo magkasundo-sundo kung ano gagamiting lengguwahe sa education. Hanggang ngayon, wala tayong common language. Hindi ka pareho ng yung mga advanced. Tingnan mo China. Meron silang, in-require nila Mandarin. At least meron silang isang lengguwahe na kailangan lahat matutuhan nyo. Yan ang lesson natin. Korea, Japan, ganyan. Hindi naman kailangan yung English Kailangan mo lang ng isang lengguwahe na maiintindihan ng bata simula pagkabata. We're starting our children now at 2.5 years, kahit sa public. Meron na tayong mga kiddie school for 2.5 years old, 3 years old. 2 years yan bago mag-kindergarten. Pero Kaya lang, yun na nga, kung hindi maintindihan ng bata yung sinasabi ng teacher, ano mangyayari sa atin?
Pero yan yung pinakamahalagang component ng nation building, education. No, lahat mag-emanate dyan. Yeah. Kung yan ay bagsak, hindi ko alam paano tayo magsasucceed as a nation. Paano tayo uunlad? Paano natin ma-develop yung ating political culture? Kaya napakahalaga ng usapin ng edukasyon. Yan yata ang ating guest. Nandiyan na yata yung guest natin. Okay, let's, do we bring him in? Yeah. Okay, let's bring him in. Our first, our only guest for today. We're fortunate to be able to back him. Si Transportation Secretary Vince Dizon. Sir, good afternoon. Thank you for joining Storycon. Magandang hapon, Good Secretary. afternoon, po. Secretary. Happy Labor Day. Kami, Ed. And, Happy Labor Day po. Huli namin po kayo makita, may COVID pa rito. Oo nga, sir. Oo nga po. Matagal-tagal na po, Mama Ami. Medyo matagal-tagal na rin yun. No? Anong taon yun? 2023? 2022 pa siguro yun. 2022. Yeah. Oo, yung mga Zoom natin noon, puro nung ano kayo, nung ano kayo, sa COVID pa kaya. Opo, 2021 po siguro yun, Mama Ami. Pero parang hindi kayo tumatanda, Sec. Kami lang ni Ed ang tumatanda. Uy, bumukay damay. Hindi po. Si Sec Ronald po, pabata ng pabata. Wow. Parang- Pero, Ako ba, pero ihirit Sec, ba ako? anong mas malaking Don't go there, headache? don't go there. Transportation Don't go natin. there. Mas transportation natin o yung COVID? Magandang tanong yan, Ano ba? Mama Ami. Oo. Parang mahirap sagutin. Mahirap sagutin. Nako, that's Teka, malaking anong tanong ni Ami? yun. Ano It says a mas lot, malaking na sakit ng ulo? halos kasi dala ng COVID ang mass transport problem natin. Napakalaki po kasi ng scale, Ma'am Ami, nitong Transportation Department. So, and wala pong every day po may bagong challenge na kailangang harapin. So, Kamusta, Sec, yung first 2 months? Just about, no? opo, just a little over 2 months, Sec Ronald. Okay naman po. Ito po, pinipilit po nating gampanan yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo na kailangan talaga kahit papaano maipsa natin ng konti yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw, lalo na ngayong ang Labor Day. Very meaningful po yung gesture ng ating Pangulo na magbigay ng libreng sakay dito sa ating mga commuter at syempre sa ating mga manggagawa. Never done before itong ginawa ni Pangulong Marcos na 4 na araw po niyang pinalibre ang sakay sa MRT, LRT1 at LRT2. No? At kahapon nga po, we just got the numbers. More than 1.2 million passengers used the 3 lines in total. This is a record high. Typically po kasi on average, mga lampas lang po ng 800,000 ang gumagamit ng 3 lines natin sa Metro Manila. Kahapon po, lampas ng 1.2 million. At ine-expect natin, mas madami pa po bukas sa araw ng Biyernes kapag bumalik po tayong lahat sa trabaho tomorrow. Pero Sec, let me raise one matter that's been bandied around in social media. Some people are implying na politically motivated itong 4-day free fare dun sa MRT LRT coming in 2 weeks before election day. Kasi parang sabi nila sabay-sabay mukha sabay-sabay na may libreng MRT LRT tapos may 20 pesos na bigas coming in 2 weeks before election day. Unang-una, Sir Ed, no? I mean, May 1, Labor Day never changes. No? It's always on May 1. And I think hindi naman natin maiiwasan yung mga ganung mga comments, pero alam niyo po, no, nung inutusan po tayo ng ating Pangulo, I mean, the sincerity of the President has always been there from the time I joined the cabinet. No? Nung una po naming pag-uusap pa lang, ang sabi niya, simple lang, kailangan gawin nating mas konbinyente ang pang-araw-araw na pagbiyahe ng mga kababayan natin. Kasi naiintindihan ng Pangulo ang hirap na dinaranas nila. No? He feels their pain and he just wants to really help them. Alam nyo, ito pong mga napakalalaking mga proyekto ng DOTR at itong gagawin nating subway, itong gagawin po nating tren mula Metro Manila hanggang Clark, hanggang Calamba. Ito po talagang makakapag-alleviate dito sa pang-araw-araw na hirap natin sa pagkukommute. No? Pero naiintindihan po ng Pangulo natin na
this will take time. No? These projects take time. Pinapabilisan niya ito. Alam natin na napakaraming delay na nito. Ang iba sa mga proyektong to, dekada na ang binigang. Ang sabi ng Pangulo, bilisan natin lahat yan. Pero in the meantime, kung ano po ang kaya natin gawin para maibsan yung hirap nating ng mga kababayan natin sa daily commute, kailangan gawin natin. And this is just consistent with that. So yun po, no? I mean, yun po ang motivation ng ating Pangulo from the very beginning. Secretary, bago tayo malagwa pa doon sa mga short-term, medium-term at saka long-term plans ng inyong ahensya, baka para sa purpose ng ating mga tigapakinig, ano ba yung scope ng DOTR? Paano baka hindi alam ng marami na even the Coast Guard ay under ng DOTR, etc. etc. So siguro yung minimum, yung mga minimum muna siguro, baka pwede nyo ipaliwanag. Ano ba ang sakop ng inyong ahensya? Basically po, Sec. Ronald, no, land, sea, and air. No, lahat po ng transportasyon sa land, sa dagat, sa mga rivers natin, at sa himpapawid, lahat po yan ay under sa DOTR. No? So, lahat po ng infrastructure na kasama dyan, lahat po ng pag-regulate at pagpoprotekta sa ating mga pasahero, sa land, sa dagat, sa himpapawid, kasama po yan. At kasama din po yung, syempre, yung pagprotekta natin sa ating mga, sa ating sovereign territory, no? Sa pamumuno ng Coast Guard. Alam naman natin po na Coast Guard, kahit na ito ay isang defense agency, no? Pagdepensa ng ating soberenya sa ating territory, ito po ay civilian in nature. Kaya po napapailalim din itong Philippine Coast Guard sa DOTR. So, tama po kayo, Sec. Ronald, napakalawak po nito, pero ito nga po, dati po mas malawak pa po yan dahil po nung wala pa tayong Department of Information Communications Technology, ang DOTR po ay DOTC. No? So pati po yun, yung ating telecommunications ay kasama sa departamentong ito. Pero buti naman po at ito'y nahiwalay na at medyo gumiit ng konti. Pero napakalawak pa rin po. Pero halimbawa yung Bureau of Immigration, ay under yan ng DOJ. Pero parang tumutulong din kayo dahil syempre nakakasagabal din kung sakaling mahaba ang pila sa immigration, nakakasagabal din yan doon sa usapin ng transportation. So may ganung klaseng naman kayo, coordination with other agencies na directly nag-i-impact sa transportation. Opo, ibabalik ko po Sec. Ronald doon sa utos at direktiba ng ating Pangulo na kailangan kombinyente at safe ang pagbabiyahe ng ating mga kababayan. At nung Holy Week po, ito po ang lalong talagang pinaigting ng Pangulo ang coordination ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya kami po sa DOTR nakipag-ugnayan kay Secretary Boying Remulla ng DOJ at kay Commissioner Joel Diado ng Bureau of Immigration. Dahil alam niyo naman po, lalo na sa ating mga airports, medyo pain point po yan, no? Yung pila sa immigration, no? Na matagal na rin pong nahihirapan ang ating mga kababayan. Pero dahil nga po sa utos ng Pangulo, daga ng utos ng Pangulo, kami po ay nagtulong-tulong at nakahanap po kami ng mga paraan para kahit papaano maibsan yung mga pila, no? At yung oras na binibigay ng ating mga kababayan at yung convenience na ibigay po natin yon nung Holy Week. Nakita po natin na kahit na ang Holy Week, traditionally yan po ang pinakamabigat na daloy ng mga pasahero sa mga international airports natin. Medyo kahit pa paano po napaigsi natin at napabilis po natin ang mga pila sa immigration. Dala na rin yan po ng utos ng Pangulo at dala na rin po ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng Bureau of Immigration at ng Department of Transportation. Pero ang challenge po talaga hindi lang yan pang Holy Week. Kailangan yan tuloy-tuloy na dahil nakita na kaya naman palang gawin. So yun po ang pinipilit natin gawin ngayon na gawing talagang permanente na yung mga solusyon na ginagay natin sa mga airports at sa immigration. Secretary, sa airport pa rin, nakausap niyo na ba, may final na ba kayo? Yung negotiation niyo with Lufthansa, nagbabalak daw na umalis sa Pilipinas.
Matutuloy ba yun o ano na nangyari dun sa negotiations? Tuloy-tuloy po ang pag-uusap namin ng Lufthansa Technique, Ma'am Ami. Hindi lang po ako, pasensya na po, I'm not at liberty to divulge Yes. any of the details until they are finalized. No? Alam niyo naman po, ang mga foreign investors natin ay very sensitive. So, pero tuloy-tuloy po. At ang sabi po ng Pangulo is, Lufthansa is a very important investor. They have been here for so many decades. They provide thousands of jobs and high-quality jobs at that. And importante po sila. Kailangan po gawin natin ang lahat para po manatili ang Lufthansa Technique. At kampante po ako na magagawa po natin yan. Siguro po sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, makakapag-anunsyo na po tayo ng breakthrough dito sa mga pag-uusap na ito. Pero will it involve an adjustment dun sa rates ng consortium? Kasi kapag pinagbigyan nila Lufthansa, pagbibigyan din nila yung Hindi ibang po, we cannot make adjustments to the rates in NAIA because those are already provided for by the concession agreement, no? At ano po 'yan? Alam niyo naman po, sanctity of contracts 'yan, no? At hindi po nating pwedeng gawin 'yon, no? Gaya ng sinabi niyo. So naghahanap po tayo ng mga ibang paraan para tulungan ng Lufthansa na maka-cope dito sa mga pagtaas ng mga rates dahil nga po they are a valued foreign investor. Kaya po pasensya na po kayo, hindi lang ako makapagbigay ng detalye, pero ano po yan, tinatrabaho po natin yan. We've been working on that for the past 2 months already, mahigit simula nung ako po umupo sa DOTR. At tingin ko po makakahanap po tayo ng solusyon diyan at tuloy-tuloy po ang pag-i-invest at pag-ooperate ng Lufthansa Technique sa Pilipinas. Sir, let me back up a bit. In all these decades, all transportation secretaries, magmula pa nung DOTC pa to, all transportation secretaries have aimed to solve the eternal problem of mass transportation. That's always been the pledge of all transportation secretaries. Ayusin namin mass transportation, gagawin natin mas madali ang pag-travel ng tao, hindi lang ng kotse, pero ng tao mismo. Maging ikaw ay commuter o ikaw ay motorista. From your answer, how do you intend to make your job there different from the previous secretaries who have also taken on that problem, but they have not appeared to have made much of a dent on the problem of mass transportation? Kayo po, how will you be different po? Sir Ed, the solution to our woes, is rooted in our past inability to finish all of the projects that have been started from the several decades ago. No? Kung natapos po ang mga iba't ibang proyekto tulad na ating mga MRT, mga LRT, yung common station sa North EDSA, ito pong mga tren na matagal-tagal nang pinaplano at pinipilit gawin, matagal na rin pong nasolusyonan ito. No? Kasi yun naman po talaga, to be honest, hindi po rocket science ang pag-solve sa mga mass transportation problems ng mga bansa. Nakita na po natin to sa iba't ibang mga bansa, paano nila nasolusyonan to. At kailangan lang naman po nating gayahin kung ano ang mga ginawa nila. Ang problema lang po sa atin, itong mga nakaraang dekada, ay tuloy-tuloy po ang delay at hindi po natatapos ang mga proyekto. Halimbawa, ito pong common station, halimbawa sa EDSA, na ito po ay kung isipin niyo po, napakasimple lang po nito, pero napaka-importante para hindi mahirapan ang ating mga pasahero. No? Ito pong common station ay sinimulang pagplanuhan ito nung time pa po ni President Gloria Macapagal-Arroyo. No? So, halos 2 dekada na po yan na pinagpaplanuhan, pinipilit ayusin, pinipilit gawin. Hanggang ngayon po, hindi pa tapos. Yung pong MRT-7, yan po, 2009 pa po yan unang pinlano at inihain. Ito pong Metro Manila hanggang Clark, yung matagal ng sinasabing North Rail. Panahon pa po yan ni President Ramos nung simulang planuhin yan. Pero hanggang ngayon po hindi pa tapos. So, siguro po ako po, unang-una, hindi ko naman po, hindi po ako klase ng
taong mahilig mangako, no? I don't like making promises personally, no? Siguro po ang sasabihin ko lang po is tingin ko po dito sa natitirang 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos is marami po dito sa mga proyekto pong to ay finally matatapos po natin, no? Yun po ang kabilin-bilinan ng Pangulo and yun po ang plano naming gawin. From MRT7 to the Common Station to the North-South Commuter Rail, at least from Valenzuela to Clark, yan po ay pipilitin nating matapos bago po matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. But in the meantime po, marami naman po tayong pwedeng mga gawin na mga maliliit na bagay, yung tinatawag na proverbial low-hanging fruit. No? Na kahit papano, habang hinihintay nating matapos lahat ng mga proyektong napakalalaking to, na magiging ultimate solution sa mga problema natin, kahit papano, maibsan man natin ng konti. Kamukha po yung nakikita ko ngayon sa screen. Itong mga pila na akala natin never nang maaayos. Ito po ang mga pinipilit nating maayos paunti-unti sa pamamagitan ng mga bagay na tingin natin kaya namang gawin, no, habang hinihintay natin itong mga malalaking proyekto tulad ng subway, tulad ng iba pang mga light rail na kailangan ng gawin na rin dito sa Metro Manila at sa iba't iba pang syudad sa Pilipinas. In relation nga dyan, Secretary, no, napaka-pervasive ng problema natin sa transportasyon. Kaya kinakailangan talaga ang whole of government approach. Halimbawa, kung titignan natin halimbawa ang Singapore, hindi lang sapat na in-improve nila yung kanilang mass transportation, discourage din nila yung pagdami ng sasakyan sa kalsada. Which is a role hindi lamang ng transportation department, kung hindi halimbawa ng finance, di ba, at iba pang ahensya ng gobyerno. May ganun bang convergence ang gobyerno ngayon para gawin yung bigyan ng solusyon? Dami mong reklamo dyan. Oo, yung mga problema na ganyan. Dahil hindi kasi kahit may mass transportation ka, kung lahat ng mga tao ay bili pa rin ng bili ng sasakyan at yung sasakyan nila hanggang you will run out of roads. Hanggang 50 years old na ay ginagamit pa, talagang mawawalang kahit kung ganyan kami mga lumang sasakyan mawawa naman. Pero Ronald, that's a chicken or egg thing eh. Kasi halimbawa hindi naman maabot sa akin yung LRT eh. Paano yun? Kaya kami nagkukotse dahil wala kaming mass transport na matino. It will take me 2 hours to get here. Kung nakakotse ko na 30 minutes lang, kung magta-transport ako 2 hours yun. Dahil nga sa kakulangan ng mass transport. Tapos hindi na fresh si Ami pagdating sa opisina. Tama po si Ma'am Ami. Ma'am Ami, you took the words right out of my mouth. No, I think tama po yan. Ang prerequisite po dito sa mga interventions para kontrolin ang mga sasakyan, tingin ko ay talagang isang widely planned and widely executed mass transport system. Hindi po tayo pwedeng hindi po natin pwedeng unahin ang pagkontrol sa pagbili ng sasakyan kung wala pa po tayong mass transit na efficient na in place, no? At ngayon, aminado po tayo, talagang wala po, no? Kulang-kulang po tayo, halimbawa po, no? Importante po yung MRT7, no? Kasi yan po ay kumonekta mula sa norte, mula sa Bulacan, sa San Jose del Monte, papuntang EDSA. No, kaya po pinlano yan since 2009. Kaya nga po nagpapasalamat tayo kay Mr. Ramon Ang at nag-commit po siya na bago matapos po ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay finally matatapos na rin po ito, no? At in fact, meron po diyang nakakatawa nga po, no? Meron po diyang isang right-of-way problem sa San Jose del Monte na mahigit 5 taon na pong problema na hindi masolusyonan, no? Kaya po hindi makonect ang Sacred Heart Station papuntang San Jose del Monte dahil po nag-aaway ang ang iba't ibang mga stakeholders sa San Jose del Monte dahil dun sa kailangan na right of way ng San Miguel Corporation. Pero masaya po akong i-anunsyo sa inyo na na-solve na po natin 'yon, no? Nagkaroon na po ng pagsasama-sama ang LGU, ang mga private landowners at ang DOTR at ang San Miguel at nakakuha na po tayo ng lupa para finally masimulan na po ang pagtatayo ng San Jose del Monte Station. Kaya po, kampante po tayo na bago mag-step down po si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028,
tapos na po from San Jose del Monte to North Avenue ang MRT-7. But before that, mahirap po talaga tayong bago matapos lahat itong mga ito, mahirap tayong mag-control sa pagbebenta o pagbibigay ng mga private vehicles. Sir, balayan ko lang yung sinabi nyo kanina na our biggest problem apparently in mass transport is yung discontinuation ng mga projects. Yung mga projects na planned for a long time na hindi natutuloy for one reason or another. Have we been able to solve that problem na whether for hindi natutuloy for political reasons or legal reasons or what not? Because other countries seem to be able to do it and we are not able to do it. Opo, yun nga po yung medyo nakakalungkot. Halimbawa po, itong North Rail, itong train na ito, iyang administrasyon na po yan, from President Ramos, President Estrada, President GMA, lagi pong sinusimulan, nahihinto, sisimulan ulit, nahihinto. Pero finally po, nandito na po tayo. And malapit na. Malapit na po tayo dyan. At tingin ko po, kailangan na lang po talaga nating itawid sa finish line, itong mga proyektong ito. And thankfully, yun po ang ginawa ni Pangulong Marcos, na lahat po ng proyekto, tinuloy po niya. Kaya po ngayon, malapit na po tayo at hopefully po, in the next few years, mai-enjoy na po ng mga kababayan natin ang mga napakalalaking proyekto nito. Okay. Sec, I think we just need to take a break. If you don't mind, we will come back with you. We will be going to break for a few minutes lamang po. Please stay with us. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and still with us, Ami Pamintuan of The Star and Ronald Llamas, our political star. Sorry. Bago ka na naman, Ronald. Kaya ko nasundutin yun. O, di ba? Okay. Bago na naman. And of course, also with us, our Transportation Secretary, Vince Dizon. Sir, thank you for staying with us. Sir, something very close to our hearts here. I know may balak mag-rehabilitate ng EDSA, I think this year, di ba? What's the plan and how's it coming along? Okay naman po, nag-announce na po ang DPWH na gagawin po itong major overhaul of EDSA. Actually, hindi lang ho siya rehabilitation, Sir Ed, kasi ang rehab kasi yan yung ginagawa in the past, na tinatawag nilang reblocking. Reblocking. Yung parte-parte, patsi-patsi, inaayos. Ngayon po, ang utos ng ating Pangulo, once and for all, ayusin na natin ang buong EDSA. The last time po na ginawa ito is I think in the 80s pa, nung early 80s. So almost 50 years na ang nakalipas since ginawa ito. So nag-announce na po ang DPWH na sisimulan po ito pagkatapos ng eleksyon. Ito po ay gagawin lane by lane. Magsisimula po sa inner lanes, both north and southbound. At ito po ay gagawin buuan na yan, mula Monumento hanggang Pasay. Tuloy-tuloy po yan. Sir, inner lane, sir, meaning yung malapit sa island, meaning yung malapit sa MRT. Opo. Yung pong busway natin ngayon, yung busway carousel natin. So ang mangyayari po, yung pong busway carousel natin habang ginagawa ang inner lane, kung nasaan siya ngayon, iuusog po natin palabas. So magiging dedicated po yung lane beside it, habang ginagawa yung innermost lane ng EDSA and so on. Papalabas po at ang huling-huling gagawin ay yung outer lane, kasama na rin po yung pagsasaayos ng mga sidewalk natin sa EDSA, para naman po safe para sa ating mga kababayan na maglakad sa EDSA. So yun po, it's really a massive project that I think sabi nga ng Pangulo natin, needs to be done na. Kahit na masakit siya sa una, pagka natapos naman po ito, napakalaking ginhawa at laking benepisyo. At in relation pa rin doon sa sinasabi ko kanina, Secretary, yung convergence. Halimbawa, papalapit na naman ng tag-ulan at haharapin na naman natin ang problema ng mga flooding. Paano yung coordination ng departamento nyo? Halimbawa sa usapin ng mga drainage na laging nakaklag.
tuwing darating ang tagulan na dapat sana ay nililinis bago pa magtagulan. So yan yung mga na hindi nasusolusyonan ng isang departamento lamang. Yan yung talagang mas malawak na convergence yung kinakailangan. Opo, yung pagbaba ng nandiyan naman po yung lagi ang DOTR. bahab No? Kagaya dito sa pag-rehabilitate ng EDSA, babaguhin po ang drainage niya, no? Papalakihin. No? At ang pagkakaalam ko, pati yung asfalto po na gagamitin, dahil i-asfalto po yung buong yan, yung makabago ng asfalto na kung saan hindi naiiwan ng tubig sa ibabaw ng kalye. No? Ito ay nagsisip in o hinihigop ng asfalto yung tubig. Kaya yan po ay makakatulong din sa pag-prevent itong mabibilis na pagbabaha, lalo na pag-ulan. No? So lahat po ng ito ay kahit na DPWH po ang lead agency po dito, katulong po ang iba't ibang ahensya tulad ng DOTR, tulad po ng MMDA. At napaka-importante din po ng role ng ating mga local government units dahil sa along EDSA lang po, halos 10 ata ang local government units na binabaybay ng EDSA. No? So, kailangan lang po talaga magtulungan lahat. No? Pero ang maganda naman po, nanggagaling po sa ating Pangulo ang kumpas, ang utos, at lahat po kami ay kailangang sumunod at talagang magtulong-tulong para kahit papano hindi naman po masyadong maapektuhan na ang ating mga kababayan dito sa mga proyektong ito. Pero sir, will there be any changes will there be any changes in the system in EDSA itself? For example, from the bus lanes to the bicycle lanes to a potential motorcycle lane, any changes at all in the way the flow of traffic is going? It has been going. Opo, meron pong mga gagawing obviously, no, marami pong gagawin ng MMDA na traffic management habang ginagawa ang EDSA. Dahil po ang mangyayari dyan, dahil po ang busway natin, alinsunod na rin sa utos ng Pangulo na ang priority natin ay mga commuter, the busway will remain. The dedicated busway will remain despite the overhaul of EDSA. No? So, ano po yan? 2 lanes po ang mawawala dyan. No? Oh, okay. At 2 lanes ang mababawas, no, para sa ating mga sasakyan. So, kailangan po talaga ng traffic management na gagawin dyan. Mga alternative lanes. Meron po kaming ginagawang usapin ngayon para po mas magbigay ng insentibo para gamitin po ng ating mga kababayan yung ating mga motorista, yung mga elevated highways natin tulad ng Skyway Stage 3 at ng Harbor Link. So marami pong mga pinag-iisipan, pero siguro po sa mga darating na linggo bago mag-eleksyon, bago mag-eleksyon, i-anunsyo na po namin sa pamumuno ng DPWH yung lahat ng plano po dito sa gagawing EDSA overhaul in the coming months, starting this year. Secretary, maraming gagamit niya mga overhead railroad networks na yun kung medyo bababaan yung presyo ng toll. Pero kung gano'n titignan po natin, Ma'am Ami, no? Lahat naman po ay pinag-uusapan natin, pero alam niyo naman po, syempre, yan po ay may mga kontrata po yan, no? Hindi naman natin pwede basta-bastang baguhin. Pero lahat naman po, tingin ko pwedeng pag-usapan. At importante din, no, gaya ng sinabi mo, Ma'am Ami, importante din lagi ang role ng private sector, no, dahil bagay din po ang role nila, lalo na sa ating mga tollways. So ano po yan, no, lahat po yan is right now pinag-uusapan po lahat yan together with MMDA, DPWH, mga LGUs natin, pati na rin itong mga toll operators natin. Sana banggit niya ang LGU. Actually, ang nirereklamo ng mga karamihan sa mga developer ng infrastructure dito yung right of way. Nasabi nila, it should be the role of the government to negotiate. In fact, yung north-south commuter na yan, yung road problem nga ang naging problema. And it's not just in, hindi lang dyan sa road network. Lahat ng public utilities, gano'n. Right. Anong balak niyong gawin? Pati nga yung ewan ko yung subway kung naayos na yung problema sa right of way. Although wala naman ako naririnig reklamo from the Japanese contractor. Pero anong pwede niyong gawin dyan kapag ganyan? Ronald is talking about convergence. Anong LGU daw yan Pati barangay kung minsan nangihingi ng ng mga anong permit. Kaya nagkakatagal-tagal ang mga project natin. Alam niyo po yung right of way is the perennial problem of every
big infrastructure project, no? At gaya ng sinabi nyo nga po, no, hindi yan kaya ng LGU lang o ng national government lang, no? Hindi po. No, it's a problem that needs everyone to pitch in. No, kagaya po, bibigay po ako ng example. Ang isa po sa mga pinakamabigat na problema namin ngayon sa DOTR for right of way ay yung North-South commuter rail mula Calamba na dadaan ng Metro Manila hanggang Clark, no? At yan po, halos 4 na taon na po ang delay niya. 4 na taon. O, dapat po yan actually, yung Manila to Clark, dapat po yan ay tapos na ngayon. Dapat nag-i-enjoy na po tayo at lalo na po ako, it's very personal for me kasi ako po ay nakatira sa Pampanga, no? At habang wala yung release na yan, ako po ay kagaya ninyo, ako po ay kailangang magsasakyan para lang makapasok araw-araw sa trabaho sa Metro Manila. So, ang problema po dyan ay right of way. Wala pong halos na idagdag sa right of way dito sa nakaraang mga 3 taon na ang nakalipas. No, lalo na yung mula Malolos hanggang Clark sa Pampanga. Kaya po yan ay talagang pinapaspasan po namin. Ang problema lang po talaga is hindi po yan madali. No, hindi po madali yung mga proseso, yung mga requisitos para mag-expropriate, yung pong mga kailangang mga steps bago ka makakuha ng possession ng lupa, napakatagal po talaga. Kaya nga po ngayon ay meron po kaming minumungkahe sa Kongreso yung amendments to our right-of-way law. Yan po ay pending ngayon sa Senado. Pero nakikipag-usap na po kami sa Senado sa pamumuno ni Senate President Cheese Escudero at sa sponsor kay Senator Mark Villar kung pwede po nating maipasa na yung ating amendments kahit na po hindi pa bago matapos itong current Congress sa June. No, at mukha naman pong kakayanin, no? At ito po talaga ay utos na rin ng ating Pangulo na kailangan ipasa na natin to dahil po isi-streamline nito yung mga proseso at bibigyan ng mas malawak na flexibility at authority hindi lang ang hindi lang ang national government kundi pati ang local governments para mas mapabilis natin ang right of way acquisition. No, so hopefully po, no, yan ang makikipagtulungan po kami sa ating Senado at sa ating Kongreso. Yan po sana ay may maipasa na itong padating na June kapag nag-resume po ang ating Kongreso. Okay. Well, we'd like to say thank you very much kay Transportation Secretary Vince Dizon for joining us this afternoon. Sir, ingat po parati and thank you for joining us this afternoon. Salamat, Happy Labor Day po. God bless po. Secretary. Good luck Thank sa you po, iyong ma'am. Herculean task. Herculean. Talaga. Hindi pa natin natatanong yung Coast Guard tsaka yung PPA. Tsaka yung jeepney modernization. Naubos na tayo ng oras eh. Kaya nga sabi ko sa simula. Ulitin po. Ayan. Diyan pala si Sir. Opo, part 2 po tayo, ma'am. Sabi niya na. Sige, sir. Marami pa. We'll hold on to that, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Okay. God bless po. And thank you for joining Storicon today. Aming pamintuan ang Editor-in-Chief ng Philippine Star and Tito Raul Llamas, our resident political pundit. Wala akong dagdagin, ha? Sa tao ni Ami, oh. Generic na, generic. Nakabawi na ako kanina, eh. Just again tomorrow at 4 p.m. for the Storicon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.